Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Mga kaibigan, isang oras na ang Sa Totoo Lang, The 700 Club Radio. Ready nga! Sigurado ka? Totoo? Samahan sina Kata Inocencio at Alex Tinsay mula alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, live sa DZIQ 990 AM Radio Inquirer. Kaya tara na magbalitaktakan tayo. Sa Totoo Lang, The 700 Club Radio. Pero may sinasabi ko sa mga anak ko, kasi kailangan kasama mo ang buong pamilya mo rito eh. Kung hindi natin bibigyan si Michael ng normal na buhay, sino ang magbibigay noon? Kung hindi ngayon, kailan? 1968 nang ipinanganak ni Carmel si Michael. Habang lumalaki ay napansin ni Carmel at ng kanyang asawa ang kakaibang kilos ng anak. Kalaunan ay napagdesisyonan nilang ipasuri ang kondisyon ni Michael. Dito ay tumambad ang isang balita na labis na ikinabahala ng mag-asawa. Kamukha din ng ibang autistic, hindi namin alam na autistic siya. Talagang ang iyak ko, plangga-plangga na siguro. No? Kasi nung unang panahon, nung time na yon, panganak ko si Mike, hindi pa masyadong nalalaman tungkol sa autismo. Kapag ka tinanggap nyo kaagad yung kondisyon ng anak nyo, kalahati na ng pakikibakan nyo ay napanalunan nyo na. Kasi yung kalahati naman, tututukan nyo lang, ano bang gagawin ko dun sa anak ko? Maghahanap ka na ng tinatawag na resources. Sa kabila nito ay naging matatag si Carmel. Ginawa niya ang lahat ng makakaya upang matugunan ang espesyal na pangangailangan ni Michael. Dadalhin ko siya pag recess time doon sa school ng aking panganay na anak. Susuutan ko din siya ng old uniform ng anak ko. May dala din siyang bag. Tapos kung minsan maghahanap ako ng teacher na mabait. Papakiusapan ko lang, pwede ba si Michael makakita lang ng classroom? Makakita lang siya ng upuan ng bata, na kung paano itsura ng blackboard. Papasok si Michael doon, kakausapin ng teacher kahit hindi siya sumasagot. Papaliwanag ko muna yung kung ano yung kanyang mga characteristics. Dahil sa isang diplomat ang ama ni Michael na si Alfredo, madalas sa kanilang pamilya ang magpalipat-lipat ng bansang tinitirhan. Mahirap para sa katulad ni Michael ang mga pagbabagong ito. Kaya naman labis ang pag-alalay ni Carmel at ng kanilang buong pamilya sa pagtulong kay Michael. Ang husband ko, before pa kami matransfer sa isang lugar, inaalam niya na kaagad ano ang mga facilities dyan, saan namin dadalhin, anong pwede namin mga resources na pwedeng tingnan para lang matulungan siya. Yun ang pirming mga concerns namin. Ang pagpapagal at pagmamahal na ibinigay ni Carmel kasama ang kanyang buong pamilya ay nagbunga sa buhay ni Michael. Ngayon ay 41 taong gulang na siya at kasalukuyang nagtatrabaho sa Philippine Information Agency bilang isang administrative assistant. I Xerox copy papers, giving the papers to everyone who comes to the office. I encoded materials, and then I bring out the papers to other offices of employees in PIA. Michael started working at PIA since 1999. Siya ay masipag, madaling utusan. Kung ano yung sinabi mo sa kanyang gagawin niya kaagad. Madali mo naman pakiusapan at madali siyang makipagkaibigan. Si Michael ay aktibo din sa larangan ng sports. Kamakailan lamang ay nanalo siya as world champion sa Special Olympics Weightlifting Division. At isa din siyang advocate ng persons with disabilities. Para kay Michael, naging inspirasyon niya ang Diyos at ang mapagmahal niyang pamilya upang maabot ang tagumpay na meron siya ngayon. Thank you for all the blessings for your family. Dad, Mom, my brother Bon, and then my two sisters, Lala and Jen, my two nephews of Jacob and Matthew, and my two brothers-in-laws, Eric and Mark, for all of them. Si Michael, inaano pa namin ng mas mataas pa kaysa doon sa inaakala namin maabot. Para mag-i-strive siya talaga.
So natutuwa kami kasi may trabaho siya ngayon. He is, atleta siya, na nagre-represent siya ng Pilipinas sa iba-ibang lugar, At yun, yung parang nagiging example siya sa mga ibang mga tao sa sektor na may mga kapansanan na, kumbaga, example siya na pwedeng may mangyari sa kanila. Basta tiyagaan mo lang sila ng na yung todong-todo talaga na to the best, no? Isang malaking hamon man para sa kahit na sinong ina ang magkaroon ng anak na may autismo. Napatunayan ni Carmel na sa tulong ng Diyos at ng kanyang buong pamilya, maaari pa ding magkaroon ng normal na buhay ang katulad ni Michael. Ito ay kung bibigyan lamang sila ng lubos na pagmamahal at atensyon upang maabot nila ang kanilang mga pangarap. Pinipilit niya na mapagbuti yung sarili niya para maging proud tayong lahat sa kanya, hindi lang sa sarili niya, hindi lang sa pamilya niya, kundi para sa mga taong mga kasalamuha niya. Talagang may mangyayaring maganda. Huwag natin lang i-give up yung mga anak natin. Tutulungan natin sila kasi para hindi sila pabigat sa habang panahon. Para maging pakipakinabang sila sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya at sa buong komunidad. At sa buong bansa siguro, I hope.